Ipinagluluksa ngayon ang biglaang pagpanaw ng Taiwanese actress na si Barbie Hsu o mas minahal natin bilang si Shanchai ng Meteor Garden. Tapos na ako. Siguradong bagsak na ako. Gumanap si Barbie Hsu sa serye na Meteor Garden noong 2001 na sumikat sa buong Asia at hanggang ngayon naalala pa rin ng karamihan. Ang serye ay naging global phenomenon na naging magandang alaala ng ating kabataan. Sino ba ang makakalimot sa F4 at kay Shanchai na nagpakita ng matapang na karakter, isang babaeng gustong makilala, mapansin, at maranasan ang pag-ibig. Kung bago ka pa lang sa ating channel at mahilig ka sa mga ganitong klaseng content, ay iniimbitahan ko kayong mag-subscribe at pindutin mo na rin ang bell icon para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bago kong video. Si Hsu ay ipinanganak noong October 6, 1976, kina Hsu Qin at Huang Chunmei sa Taipei bilang gitnang anak ng tatlong magkakapatid. Nagkaroon siya ng isang nakatatandang kapatid na babae, si Hsu Zhixian, at isang nakababatang kapatid na babae, si Di Hsu. Ang kanyang pamilya ay nagpapatakbo ng isang tindahan ng alahas, na itinatag ng kanyang lolo sa ama, sa lungsod ng Taipei. Nagsimula si Barbie, at ang kanyang kapatid na si Di, noong 1994 bilang pop duo na SOS, o Sisters of Hsu, na may hit na kanta na, 10-Minute Love, Shifenzong de Lianai, noong 1995. Pagkatapos ng mga hindi pagkakaunawaan sa kontrata sa kanilang ahensya, na nagbawal sa kanilang maglabas ng mga album sa ilalim ng pangalan ng grupo, binago nila ang pangalan sa ASOS, at inilipat ang kanilang career focus mula sa pagkanta patungo sa hosting. Nag-co-host sila ng variety show na guest noong 1996 hanggang 2000, entertainment news program na 100% Entertainment noong 1998 hanggang 2005, at cooking show na Gourmet Secrets of the Stars noong 2007 hanggang 2008. Si Hsu ay sumikat sa Pan-Asian telenovela sa kanyang nangungunang papel sa Meteor Garden noong 2001, kasama ang boy group na F4. Ang Meteor Garden ay nagpasikat sa kanya ng husto sa mga bansang Indonesia, Thailand, at Pilipinas, na isinalin sa kanya-kanyang wika. Akala ko nasa New York ka. Oo nga. Pero bumalik ako kagad. Akala ko 2 taong ka doon. 2 araw pa lang, hindi ba? Dahil mahal ko ang Taiwan. Mahal mo ang Taiwan? May bala ka bang kumandidatong presidente? Teka, paano mo nalamang dito kami lumipat? Nagtanong pa ako. Marami ka nga palang secret agents. Gumanap din siya sa isang TV series na Mars noong 2004, kung saan kasama niya ang miyembro ng F4 na si Vic Chu, at ang Corner with Love noong 2007, Summer's Desire noong 2010, pati na rin ang mga pelikulang Silk noong 2006, My Soul o tinatawag na Pag-ibig noong 2008, Connected noong 2008, Hot Summer Days noong 2010, at Reign of Assassins noong 2010. Noong 2004, inilathala ni Hsu ang best-selling beauty guide na Beauty Queen, at sinundan ng isang sequel noong 2007. Naging popular ang 2 aklat sa buong mundong nagsasalita ng Chinese. Isa siya sa mga unang nag-eksperimento sa paggamit ng hair loss treatment na rigaini sa kanyang mga kilay upang mapahusay ang kanilang kapal. Si Hsu ay naging aktibong taga-suporta ng mga karapatan ng hayop, at People for the Ethical Treatment of Animals. Noong 2010, niranggo siya bilang pang-33 sa 100 Forbes China Celebrity. Noong November 16, 2010, pinakasalan ni Hsu ang negosyanteng Chino na si Wang Xiaofei sa Beijing. Idinaos nila ang kanilang piging sa kasal sa isla ng Hainan noong March 22, 2011. Matapos pakasalan ng Chinese entrepreneur na si Wang Xiaofei noong 2011, umatras siya sa pag-arte ngunit lumabas pa rin siya sa mga variety show at advertisement. Mula 2011 hanggang 2012, nagsilbi siyang stand-in host para kay Di sa variety comedy talk show na Kang Se Coming.
Muling niranggo si Su sa listahan ng 100 Forbes China Celebrity noong 2012, sa number 45. Noong 2018, sumali siya sa marriage reality show na si Xingfu San Zhongzhou, kasama ang kanyang asawa noon na si Wang Xiaofei. Noong 2019, lumahok siya sa ikalawang season ng reality show na Dream Space Lianming Kung Jian. Kasama rin niyang ginawa ang This Talk noong 2021 hanggang 2022 na hino-host ni Di. Nagkaroon ng dalawang anak sina Su at Wang, isang anak na babae at isang anak na lalaki. Noong November 22, 2021, inihayag ni Su at Wang ang kanilang diborsyo sa gitna ng mga pag-aangkin ng pagtataksil at pagkakaiba sa politika sa Taiwan. Matapos ang kanyang diborsyo, muli nilang pinasigla ni Ko Jun-yup ang kanilang relasyon. At noon ng March 8, 2022, inihayag nila ang kanilang pagpapakasal. Noong January 29, 2025, naglakbay si Su sa Japan sa panahon ng holiday ng Lunar New Year, kung saan siya nagkasakit ng trangkaso ayon sa kanyang kapatid na babae. Namatay siya sa Tokyo noong February 2, sa edad na 48. Ang sanhi ng kamatayan ay pulmonya na nagmumula sa mga komplikasyon ng trangkaso. Ang mga tao mula sa China at Taiwan ay nagulat sa kanyang biglaang pagkamatay, na may mga pagpapahayag ng kalungkutan na nakasulat sa iba't ibang internet website. Nagbigay-pugay din sa kanya ang mga tagahanga sa Taiwan, Pilipinas at iba pang lugar sa social media. Maraming salamat sa muling panunood, hanggang sa dulo ng aking video. At huwag kalilimutang mag-subscribe, at pindutin mo na din ang notification bell, para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bago kong video. Thank you for watching.